Ah, Magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan, nanonood sa aking YouTube channel. Nakaraniwan pong ginagawa namin ang ating videographer. At ang pinufuture natin doon ay tungkol po sa agrikultura. Pero ngayon pong araw na ito, iibahin po naman natin. Ang ipifuture natin ngayon dito ay wala pong iba kung hindi ang aking asawa na gusto kong alalahanin din yung mga nagdang araw na masasayang araw namin noong nabubuhay pa siya. Kasi at the moment, mga kaibigan, mga kaibigan ng asawa ko, siya po ay namayapa na, si Alice Gabay Molina. August 18, to be exact, 9 PM ng gabi, siya po ay namaalam na at nasa pan na siya ng Lord. Nasa kasama niya na ating Panginoon. Pero bilang ano naman, tribute o pagkilala sa mga kadakilaan niya nung nabubuhay pa siya, ay gusto kong ipifuture natin dito para nang sa ganoon naman ay ano natin siya, makita natin kung ano yung mga nagawa niya noong siya ay nabubuhay pa. Kasi si Alice siya po ay naging mabait na asawa sa akin. So in short, ang unang request ko sa ating ng pamilya, sa aming pamilya, sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga kamag-anak, ay bigyan natin siya ng prayers. Kasi bilang tao na yung kabilang buhay, ay kailangan talaga ng prayers. So pagtasaan natin po siya, nang sa ganoon matiwasay siyang kasama ng ating Panginoong Diyos. At ito pong si Alice, kami po ay nagsama niyan almost 14 years na kami nagsama niyan. Siya rin po ay byuda na rin, at ako na rin po ay byudo, at hindi po kami bigyan ng anak kasi si Alice ay meron siyang anak din sa kanyang unang asawa, at meron siyang isang apo na siyang inaalagaan niya nung siya ay buhay pa. At ako naman ay of course meron din akong dalawang anak na naiwan ng aking unang asawa. So, yun nga, nagsama po kami at kami po ay 14 na taon na kasama ko siya, at ngayon nga ay wala na. So, bilang pagkilala naman sa kanyang mga nagawa, ay ito po, pinapakita natin mamaya yung mga alaala, mga litrato, mga testimonya ng kanyang mga kapatid, mga kaibigan, kung sino talaga si Alice. Mabait na tao, at saka masipag rin na kung ano ang inuutos ng mga kasamahan niya, sinusundan din niya ng mga kung ano mang bagay na gusto namin, nga mga katulong, sinusunod din niya naman. At saka hindi ko talaga makalimutan sa bait niya. Lagi-lagi kaming sinasama pag may pinupuntahan. At ngayon wala naman siya, wala na siya. Hindi rin namin makalimutan sa mga ginagawa niya sa amin. Maasikaso din po, lalo po sa apo, maghapon po nandito siya sa amin. Tapos sa gabi, bumabalik ulit sa asawa niya para yung asawa naman po yung asikaso niya.
Minsan may sumpong po, totoo po yun kasi dala na rin po siguro ng katandaan niya. Pero pagkatapos po nun, okay na naman kami. Ganun lang po. Tapos yun po, maasikaso po siya sa asawa at saka sa ako. Yun lang. Si Madam Alice naman po, mabait po. Tapos pag umaga po, binabati niya po ako. Tapos pag hindi pa po ako nakauwi, ay Mira, ba't hindi ka pa umuwi? Ganun po ang sinasabi niya. Hello, my name is Yerka. Ako po, isa sa mga masasabi kong favorite na pamangkin ni Tita Alice. Yan. Actually, maaga pong namatay yung mami ko. Siya na po yung tumayong second mother ko ng mga bata ko. From 8 years old hanggang hindi po ako nagkasawa, siya po ang nag-aalaga sa aming magkapatid. Ang masasabi ko lang sa kanya, syempre, andun na yung minsan masungit siya, lagi niya akong pinapagalitan. Pero, na-realize ko, hindi yan na yung mga galit niya sa akin, tama yung mga sinasabi niya. Na-realize ko na ngayon. Dahil nga, pasaway akong pamangkin. Pero, mahal na mahal ko po si Tita Alice. Alam niya yan. Lagi namin siyang chin-check na may sakit siya. Pero itong recently kasi, hindi ko alam na nagkasakit siya. Bigla namatay. Pero kahit pa paano, kung sana naririnig pa ni Tita Alice, alam niya yan, mahal na mahal namin siya. Thank you, Tita Alice, sa mga turong mo sa akin. Turong mo sa amin lahat na favorite sa aming mga pamangkin mo. We love you. Simula nung pagkabata ko, hindi nawala yung aming connection tsaka communication. Kasi maliban sa pagkikita namin sa mga occasions ng aming pamilya, ang madalas din namin pagkikita ay sa simbahan. Siya kasi yung hindi talaga uma-absent sa misa. Minsan kasama niya si Uncle Arman, minsan naman siya lang ang nandun dahil hindi sila pareho nang ina-attend mass. Tapos pag may mga activities sa church, ayun, nag-uusap kami. Tapos maganda rin yung nag-share din kami ng mga binabasa namin. May kaugnayan sa aming buhay pananampalataya. Yun ang gusto kong parte kasi parang mas malalim kesa din sa pagiging magtita lang, mas malalim pa yung aming napag-uusapan. Kaya hindi nawawala yung aming connection sa isa't isa kahit na pareho kaming busy. Kahit na nung pinakahuling araw ng buhay niya, nakita ko pa rin siya sa simbahan. Hindi nga ako makapaniwala na meron pala siyang dinaramdam. Nalaman ko na lang nung Friday ng gabi na umanaw na pala siya. Kaya nabigla rin ako. Kasi hindi man niya sinabi or wala man siyang pahiwatig sa akin na yun na pala yung mga huling mga araw na siya ay mabubuhay dito sa mundo. Kaya lagi ko siyang sinasama sa aking panalangin na sana kung ano yung pagkukulang niya at kung ano man yung kailangan niya, sana ipagkaloob ng Diyos. Kasi nakita ko naman kung paano niya talaga pinakita yung malalim na pananampalataya niya sa ating poong may kapal. Kaya Auntie Alice, thank you sa lahat. Thank you sa pagmamahal, sa panahon, sa mga shinare mo sa amin. Hindi lang ako, pati yung mga kapatid ko at mga ibang pinsan ko. At ang panalangin ko sana ay maging masaya ka sa piling ng ating Panginoon. Umaga po, ako po si Andrew Esquivias Olmedo, pinsang buo po ni Alice Esquivias Gabay Molina. Kami po, talagang napakasakit po ang pagkawala ni Alice
dahil kami po simula pagkabata ay magkasama, lalo na nung taong siya ay nag-aaral ng college sa Centro Escolar University at ako naman ay sa Central Colleges of the Philippines. Sila po ay si Alice at kasama ang kanyang kapatid na si Josephine ay tumira sa aming bahay sa Santa Mesa, Quezon City noong sila ay nag-aaral pa ng college. Maligayang po kami magkasama at kailanman di kami nagkaroon ng samaan ng loob. Kaya masakit po ang pagkawala ni Alice at tanging hinahangad ko sa kanya ay kapayapaan sa piling ng ating may kapal. Ako po si Auring Anastasio. First cousin ko po si Alice. Talagang namimiss ko ang pagkawala ni Alice dahil I love her so much, like a little sister to me. Yun nga kasi natira siya sa amin nung sila nag-aaral sa Centro Escolar. During that time, nakasama ko siya at napamahal siya sa amin. I really don't want to miss this day in wake niya para makarating dito, although taga-Ubando kami. At nilabor namin na makarating dito just to see her. Salamat. Ako po ay si Romeo Olmedo, pinsang buo ni Alice. Nung mga dekada 60, nung malilit pa kami, ay nagbabakasyon kami dyan sa Santa Ignacia. Napakasaya po namin. At very, very close kami magpapisa. Kaya nung umilad siya ng college ay gusto kami siya na malagi sa Manila upang mag-aral ng college. At ito nga po, napakasakit po ang kanyang biglang pagpanag. Kaya para sa aming mga kamag-anak sana marinig nila ang aking boses para magpunta naman sila dito sa Santa Ignacia upang makiramay sa kanilang mga kamag-anak dito. Hello fans! Hello everyone, good afternoon. Ako po yung ading ni Alice. Ako yung ay susunod sa kanya. Alice is 2 years older than me. So Alice is now 78 and I'm now 75. Almost 76. Kaya nabigla nga kami dito sa nangyari sa kanya kasi hindi ko rin alam na nasa hospital siya kasi hindi naman kami na-informan kasi maghapon kaming wala dito sa bahay, hindi kami nagkikita-kita itong mga bayaw ko. Tinawagan na lang ako ng bayaw ko nung parang aalis na siya. Kaya naghihinakit din yung loob namin, masakit din yung loob namin. Kami mag-asawa ni Nora na hindi namin siya nakita dun sa huling oras niya sa mundo. So, nung dating nila dito ay wala na, namatay na siya, nasa kabaong na siya. So wala na kami magagawa, pero napakasakit din sa part namin na for almost 78 almost 80 years or 75 years na magkakasama kami. Yan, hindi may mga kuminsan may mga hidwaan kami pero naayos din namin na kasi napakabait niya sa mga Alice, religyoso pa, mabait na tao siya.
yun, medyo talagang masakit talagang maiwan. For the last 7 years nga, yun nga, hindi na namin siya makikita ulit. Alang ganyan, I hope si Manangalis ay nasa tabi na ni ating creator. Naalala ko po last week, magka-text po kami ni Mama. Nagtataka po ako kasi sa conversation po namin, she was very happy. Nakikipaglokohan po siya, which is very unusual. Dahil pag kami po ay nag-uusap, lagi pong serious po about financial matters. Lagi po siyang nag-vent out sa akin ng mga sama ng loob po niya. Pero yun, siya po kasi yung tipong tao na bilang kapatid, nanay, lola, kahit na maraming sama siya ng loob, nananaig pa rin yung pagmamahal niya at pagiging humble niya na umintindi sa mga loved ones niya. Kaya ang sakit-sakit po na wala na po si Mama, kasi siya yung tipong inaalagaan po kaming lahat, yung unconditional love, hindi lang po sa akin bilang nag-iisa niyang anak, hindi lang po sa kay Light na nag-iisa niyang ako, pero unconditional love para sa mga kapatid niya, sa asawa po niya, sa mga kamag-anak po namin. Yun, napakabuting tao, napakamaka-Diyos, at kahit po alam niya po kaming magpipinsan, mga pasaway po kami, lagi po kaming binabawalan mag-inom, pero yun po, nagtanim po siya ng seed sa aming mga kamag-anak, mga magpipinsan, na kung ano po yung tama at mali, which is hindi ko po yun makakalimutan kay Mama, dahil ngayon wala po siya, lahat po yun na-realize ko kung gaano po siya katama bilang nanay, kung gaano po yun napaka-unconditional love para sa amin. Yun lang po, pero nile-let go ko na po kung ano yung gusto ni Lord. The best plan that I can do right now is the plan of God. Kaya I hope, Ma, na kasama mo na si Jesus, and I know that you're happy now, and I'm happy for you na kasama mo na si Jesus. You're in a better place, at alam ko na gusto mo yun. I love you, I miss you. Ako naman, si Alice talaga meron siyang bahay naman, nakaano siya sa ibang bahay. Sa araw andun siya at inaasikaso rin niya yung pamilya niya doon, yung apo niya, kasi yung anak niya nasa abroad, andun sa Germany, at siya, yung anak niya naiwan dyan. So, sa araw, andun siya sa kabilang bahay, at sa gabi naman, andito siya sa akin at kasama kong natutulog. So, as a wife, ang masasabi ko lang, napakabait na asawa yan si Alice. Yung mga kailangan talaga na gawin ng isang asawa, nagluluto rin siya, naglilinis ng bahay, at yung routinary activities ng isang asawa ay nagagampanan din niya. Although diyan siya dalawang pamilyang nasa, wala naman akong complaint. Kaya lang ito nga at maaga siyang kinuha ng Lord. Hindi naman maaga kasi siguro naman it's time na ano na siya, magpahinga na siya. Si Alice kasi 78 years old na. Ang ano lang dyan, very sad na. Kasi she was born September 9, 1945. So I think mag-70 na siya by next month. At sayang nga lang at
hindi na niya inabutan yung birthday niya. So, as a wife, I might say na okay naman siya. She may not be the perfect wife, but nagagampan din niya yung tungkulin niya bilang asawa sa akin. Nagluluto rin siya, masarap magluto. Yan. So, wala akong masabi. Isa pa, si Alice kasi, hindi yung iba kasi hindi nila na ano dyan, hindi nila kilala. Ano yan, real ko siya yan. Mapakinggan nyo yung magsasalita na si Tita Alice nila ay sasabihin na talagang ano yan, religious, ano yan, fanatic yan. Kasi Catholic, every Sunday nagsisimba yan, maagang-maaga pa lang, hinahatid ko na sa simbahan. Tapos I think twice a week, at saka ano yan devoted Catholic. At hindi lang yan, kahit sa gabi bago matulog nagdadasal yan. Pagkagising nagdadasal na naman. Wala akong kumisan pagpasok ko sa kwarto nakapikit yung mata, akala ko natutulog yung pala nagdadasal. So masasabi ko na talagang ito mahilig talaga sa sa pagdadasal. And then yun lang ang ko sa kanya. At marami pa siyang mga naitulong din sa akin. Itong bahay namin siya lang ang nung kasama ko siya na pa-renovate namin, napaganda namin. At yun nga, yung mga surroundings, marunong din siyang mag-garden. So yun lang ang masasabi ko sa aking asawa. At yung naman yung kanyang attitude siyempre kung minsan meron din kaming mga hindi pagkakunaman, pero yun naman pagdating ng gabi parang sa mag-asawa hindi may alis ang may sumbatan, ika nga, pero naayos naman niya. So kaya nga ako i-future natin ito para maalala natin siya, yung mga ginawa niyang kabutihan nung nabumuhay pa siya. So again, I enjoin everybody to please pray for her na sana ay nasa mabuti siyang kamay ng Panginoon. At pala, yung mga hilig niya magaling itong magaling itong magdala ng damit. Maganda siya magdala ng damit. At yan lang ang hilig niya talaga, yung isang yung mga damit niya mamahalin. Parang yun lang ang libangan niya, para magsuot ng magagandang damit. At hindi naman sa talagang kung sa tindig lang hindi naman siya pakuhuli. Masakit man sa loob natin, loob ko, ang kirot ay wala tayong magagawa. At sabi ka nila, life must go on, at ituloy natin yung mga plano niya na hindi niya nagawa dito sa nung siya buhay pa. Diba? So again, thank you sa panonood. Thank you, and God bless us all.